By the way, I'm the Purge. Good morning, everyone, wherever you are in this world. I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God, Father, to our Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. So, ang ating video ngayong araw nito ay tungkol sa mga espiritista, mangkukulam, magician, sorcerer, at manghula. Tandaan ninyo, brothers and sisters, ayaw ng Diyos ang mga ganyang gawain. Ang tumitiwala sa mga mangkukulam, sa manghuhula, sa mga espiritista, sila ay kasuklam-suklam sa Diyos. Paano ko nasabi yan? Na ayaw ng Diyos ang mga ganyang gawain. Kaya yung manghuhula at mga espiritista na kinakausap, yung mga kaluluwa ng namatay na, ay hindi po galing sa Diyos ang kanilang ginagawa, kundi sa evil spirit o kay Satanas. Anong sabi ng Biblia dyan about sa kanyang mga bagay? Babasahin po natin ayon dito sa Levitico chapter 20 verse 6. Ang sinumang sumangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghula ay kasuklam-suklam at tumitiwalag sa sambayanan. Sinasabi naman sa Deuteronomio chapter 18 verse 10 and 12, sinumana inyo'y huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumangguni sa mga espiritu ng namatay. Sinumang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pagkatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupang pupuntahan ninyo. Malinaw na ang mga gawaing ito ay kasalanan sa Diyos at walang pakinabang. So, hindi ako may sabi niyan. Ang ating Diyos ang may sabi niyan, ayon sa kanyang kasulatan na ibinilin sa atin. Nagwakas ang panahon ng makapangyarihang hari ng Israel na si Saul. Dahil sa panahon ni Saul, maraming mangkukulam doon, sorcerer, manghuhula, basta karaming mga kasuklam-suklam na tumalikod sa Diyos. At sumangguni sa isang mangkukulam, pinili ni Saul na humarap ng kasagutan mula sa isang mangkukulam nang hindi siya sinagot ng Diyos nang ayon sa kanyang kagustuhan. Sa 1 Samuel chapter 28 verse 6 hanggang 20, hiniling ni Saul na mangkukulam na tawagin ang espiritu ng propetang si Samuel. Ang malaking kasalanan ito ay binanggit kalaunan sa 1 Chronica 10:13 and 14, kung saan binigyan diin ang ginawang pagkakamali ni Saul. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sa Diyos natin niya. Kanyang mga utos, mangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh sa ating Diyos. Kaya siya ay pinatay ng Diyos, ibinigay ang paghari kay David na anak ni Jesse. Ayun mga brothers and sisters, no. So kung kayo ay may sakit lagi at sumangguni kayo sa mga manghilot, mangkukulam, mangtatawas, kulang ang inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dapat ang lahat ng bagay, ang lahat na nangyari sa atin ay sa Diyos kayo sumangguni, hindi kung saan-saan nagawa ng tao, ng mga tao lamang na humihiram ng kapangyarihan sa diablo o sa dark spirit. Yun ay malaking kasalanan sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, dapat nasa Diyos natin hahanapin ang kasagutan sa ating mga katanungan. Ang pananalangin sa mga patay o pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay ay pansamba sa Diyos-Diyosan. Ganun din pala yun, no? Ang pananalangin sa sinumang namatay na tao, kabilang ang mga apostol, si Maria at iba pang santo, ay walang pagkakaiba sa pagkonsulta sa isang mangkukulam o espiritista upang tawagin ang kaluluwa ng mga namatay para humingi sa kanila ng tulong. Karamihan ng mga espiritista ay nanluloko lamang at gumagamit ng mga pandaraya
mga kasabwat at special effects upang lukuhin ang mga tao. Ang mga totoong may kakayahang tumawag sa kaluluwa ng mga namatay sa katotohanan ay nakipagtulungan sa mga mapanganib na espiritu ng demonyo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nag-aanyong mga matulungin espiritu ng mga namatay at napakadali para sa kanila na linlangin at wasakin ang mga tao. Binubuksan ang kanilang sarili sa kanilang mga gawa sa pamagitan ng pagtawag sa kaluluwa ng mga patay. Ngunit hindi nila alam ay nagmula sa demonyo ang mga ganyang gawain. So brothers and sisters, yun lagi natin ingatan ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Huwag po tayo asa lamang sa gawa ng mga tao, dahil yun ang ikapapahamak natin. Ayon nga dito sa pahayag o Revelation chapter 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na espiritu, nagliliyab na asupre, upang ito ay pangalawang kamatayan ng mga tao. So, paparusahan ng Diyos ang tumitiwala sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, sa mga mangtatawas, lalo na yung malaking kasalanan na ginagawa ng mga tao ay yung pagpatay, pagnanakaw, paninira ng kanilang kapwa, at pagkainggit, at walang pananalig at pananampalataya sa totoong Diyos na si Yahweh, na ating Diyos na lumalang ng langit at lupa, at sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga siya bumaba upang ituwid ang karamihan sa atin. Ngunit yung mga taong hindi nakaunawa at walang banal na espiritu ay hindi nila maunawaan ang tunay na turo ng Diyos na nakasulat sa banal na Biblia. So wag natin silang gayahin. Buksan nyo ang inyong isipan at inyong puso upang tanggapin si Jesucristo upang mamuhay na may kaligtasan. Shalom everyone, and see you next time.